Kamusta ang karapat-dapat na Cora? May sakit ang pari. Wala ng araw na hindi kumakain. Sa 6 na pinggang aking inihahain sa kanya sa mesa, walang 2 pinggan ang kanyang isinasalang. Dahil siya hindi siya nakakatulog na maayos, wala na magbago ang tinutulugan niya ay lagi siya binabangong. Titignan ko kung ako'y makakasumpong ng isang pugad. Ibig ko siyang makita nang hindi niya ako nakikita. Ibig ko siyang sundan sa lahat ng dako. Sa madaling sabi, ibig mong gawin sa kanya ang ginagawa sa iyo ng kura na hinahayaan ka saan ka man magpunta. Mag-ingat ka sapagkat nakakapayat at nakakalalim ng mata ang panibugho. Hindi panibugho, kundi pagkaibig lamang na malaman ng hindi ko alam. Siya nga, panibugho, panibugho. Kung ako'y naninibugho, hindi ako magtatago. Siya ang hindi ko ipapakita nang hindi siya mamasdan ni numan. Ngunit ikaw, hindi mo siya makikita at iyan ay hindi magaling. Ang lalong magaling, kung makakasumpong tayo ng pugad ay ating iregalo sa kura. At sa gayon, kanya'y mababantayan tayo na hindi magkakailangang siya'y makita. Ano ang iyong akala? Hindi ako maniniwala sa mga pugad ng mga tagak. Ngunit kailanman ako'y nanibugho, matututo ako magbantay nang hindi ako makikita. At paano? At paano? Bakit? Gaya ba ng isang sor escucha? Nalalaman mo na kung paano ang pagdaya sa Sol Escucha? Oh, Padre Salvi, saan po nang galing ang kagalang-galangan ng kamahalan niyo? Nadapa po ba kagalang-galangan ng kamahalan niyo? Hindi, naligaw ako. Hindi ka na makapagpanukala ngayon ng butas, gaya ng sumabang ka. Ano? Ano yun? Ang mga bata, ang mga kadimong babae, bawang buong buo nila ng puwan. Ay, sus, taramulo. May nababatid ba kayong alaman, Ninong Alperes, tungkol sa tampalatang napapahirap sa katawan ni Padre Damaso? Sinong tampalatan niya, Padre Cole? Aba, at sino pa ba? Yang kumakawala sa hapon ay bumuntal kay Padre Damaso sa daan. Bumuntal kay Padre Damaso? Totoo po. Kaya ngayon nakaratay si Padre Damaso, pinaghihinala ang si Elias din na may gagagawa nito. Siya rin na nagloblob sa ilog sa inyo, Ninong Alperes. Ang buong akala ko ay nalalaman na ang nangyayari. Ang aking wikay, Alperes, ng Guardia Civil. Uy, pakainin niyo ang kahabag-habag na babaeng ito. Pumarito ka. Nagiging ng gabi at nangawangay ng mga bata. Sino ang babaeng iyon? Ang kahabag-habag na babaeng sinilip sinayan ng isip sa kagugulan at kapakayo. May 4 na araw na iyon na. Yan baga ang isang nangangalang Sisa? Babae ay dinukop ng mga sundalo. Iniikot-ikot siya sa bayan at batid sa hindi malamang ginawa ng kanyang anak na lalaki na hindi maliwanagan. Bakit? Yan ba ang ina ng 2 sakristan?
Wala man lang ginawang pagsisiyasa tungkol sa kanila. Hanapin mo ang babaeng yan. Pinangako kong ipagsisikapan ko ang pag-alam kung saan naroon ang kanyang mga anak na lalaki. Nangawa lang, sabi niyo. Nangawa lang sa karekta niyo, Padre Tura. Kapag nawawala ang ilang piso na sa kagalang-galang yung kamahalan, maaga pa lang ginigising nyo ang aking sarhento para hanapin ang inyong pera. Pero ngayon, nawawala ang dalawang sakristan, hindi kayo nagsasabi. At kayo po, Kapitan. Totoo po pala na kayo ay Nakagayon ako at dahil ako ang nananagot ng salapi. mabuting sagot. Kagalang-galangang pastol ng kaluluwa. Mabuting sagot. Banal na lalaki. At nalalaman po ba ninyong sabihan ang tungkol sa pagkawala ng mga batang iyan, Ginoong Alvarez? Hindi. Kung gayo, ipagtanong nyo sa inyong mga sundalo. At ano? Sinasabi na noong gabing iyon, nang mawala ang mga bata, ay may narinig na putok ng baril. Ilang putok? Sa nangyayari, nakita kong bukod sa hindi nyo nahuhuli ang mga gumagawa ng masama, hindi rin ninyo alam ang ginagawa ng inyong mga kasamahan. Gayunpaman, gusto ninyong maging tagapangaral at turuan ng ibang tungkol sa mga kanilang tungkulin. Dapat niyang tandaan ang kasabihan at alam pa ng isang baliw ang nangyayari sa kanyang bahay. Mga Ginoo, kaugnay dito, nais ko sana malaman pagkat tungkol sa isang sinasabi. Bala kong pagpatiwala ang pangalaga, babae na siraan ng bait, sa isang mga husay ng magama. Samantala, hanapin ko ang kanyang mga anak sa inyong tulong. Paumanhin, ngunit hindi po namin natagpuan ang natatagong babae. Halika, Ginong Ibarra. May isang usapin tayong umaabot na sa 15 taon. Ngunit, walang hukom ang makapagpasya. Tingnan natin kung maaari nating lutasin ito gamit ang laro sa tablero. Ngayon din, sandali lamang, kailangan ko magpaalam muna sa Alvarez. Paalam. Kailan ba ako magiging mabait? Kapag nagkabuo ng panahon, Kasinungalingan. Hindi totoo. Kasinungalingan. Ano ba nangyayari sa inyo? Tingnan mo, ang itinatanong ko ay kung kailan ba ako magiging mabait. Binitawan ko ang mga dado at ang ginawa niyang kurang bantilaw ay binasa sa libro ang ganito. Kapag nagkabuhok na ang palaka, iyon ba'y mabuti? Ngunit, sino bang nag-utos sa iyo na magtanong ng ganyan? Sapat na ang magtanong ng ganon upang marapat sa ganong sagot. At sino ang nakakuha ng pinakamahusay na sagot? Si Maria Clara. Si Maria Clara. Ibigin man niya't hindi. Siya'y pinatanong namin. Sapat baga. Kung gayon, ibigay ninyo sa akin ang ruweda. Lalabas bang magaling kasalukuyang kong layunin? Napakapangit naman ng tanong na iyan. Ang panaginip ay pawang panaginip nga. Ngayon nagsinungaling ang libro ninyo. Basahin ninyo ito. Sinang-ayunan ang panukalang eskwela. Inatulang kayo ang nanalo sa usapin. ano ang kahulugan nito? Hindi ba sinabi ninyo na bibigyan ng pabuya ang magtatamo ng pinakamabuting sagot? Oo, tama. Kung gayon, ito ang aking pabuya. Magpapatayo ako ng isang paaralan para sa mga batang lalaki at babae sa bayan. Iyon ang aking pabuya. At ano naman ang kahulugan ng kalahati ng papel? Ito ay ihandog ko sa may pinakamasamang sagot. Kung ganon, ako iyon. Sa akin dapat ibigay.
Ano ito? Ang Rueda de la Fortuna, isang librong libangan. Hindi ba ninyo nalalaman masama ang maniwala sa bagay na ito? Mas malaking kasalanan ang gawin ng isang bagay na labag sa kalooban ng tunay na may-ari. Ang mangkura, ang tao diya'y pagnanakaw. At ito'y pinagbabawal ng Diyos at ng mga tao. Mabuti at umalis na ang pang-aboy galak na iyon. May mukha siyang tila nagsasabing, huwag kang tatawa at alam ko ang iyong mga kasalanan. Papagtablayin natin. Pagtablahin natin, kahit na ano pang sabihin ng mga hukom sa ating usapin. Huwag kikilos ang sinuman, papuputukan ko ang kikilos. Ano po ang inyong kailangan? Kailangan ibigay sa amin ngayon din ang isang may kasalanang nagngangalang Elias na namimiloto sa inyo kaninang umaga. Isang may kasalanan? Ang piloto? Marahil, nagkakamali po kayo. Hindi po, ngayon ay isinumbong na naman si Elias dahil sa pagbuhat ng kamay sa isang pari. Ah, siya ba ang tinutukoy ninyo? Oo, ayon sa ibinigay sa amin, tumatanggap kayo sa inyong mga kasayahan ng taong may masamang asal, Ginoong Ibarra. Hindi kong kailangan ipaliwanag ang aking ginagawa. Natanggap namin ng malugod ang sinuman sa aming mga kasayahan. At kung kayo ay naito sana, nakaupo rin kayo sa mesa gaya ng inyong alferes na aming kapanayam dito kanina lamang. Tandaan ninyo ang mga katangian iyan ay makikita sa siyam sa bawat 10 tunay na Pilipino. Baka kayo nagkakamali. Kung ganoon, siya pala ang Elias na naghulog sa alperes sa pusaw. Kung gayoy, pulisan pala siya. Sa palagay ko hindi. Dahil sa balita ko, siya mismo ang lumaban sa mga tulsan na niloob nila sa bahay. Kaya, hindi ito maaari. Wala naman siyang mukhang masama. Wala nga, ngunit mapanglawang kanyang tingin ni hindi ko man lang siya nakitang ngumiti ng buong umaga. Ilabas ninyo ang inyong maskara sapagkat kayo'y muling makikiharap sa inyong kapwa.